Sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, lumutang ang kwento na isinakripisyo raw ng isa sa mga biktima ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng kanyang mga kaklase. Gusto naman ng mga naulilang pamilya na panagutin ang mga menor de edad na namaril, pati ang mga magulang o guardian na nagpabaya umano kaya nagkaroon sila ng mga baril. May unang balita si Emil Sumangil. Dahil sa walang kapararakang karakasan, 3 buhay ang maagang nawala. 3 pamilya ang ngayoy labis na naghihinagpis. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Ang 15 anyos na grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian, hanggang sa mga huling sandali isinabuhay ang pagiging Boy Scout. Siya ang lalaking estudyanteng makikita sa viral video na lumapit sa pinto para harangan ito, habang walang habas na namamaril ang 2 kaeskwela sa San Jose National High School. Maya-maya'y tinamaan na ng bala si Chris. Sinarado niya yung pinto, hinihila naman nung gunman yung pinto, hindi niya binitawan. Nagalit yung gunman, binaril yung pintuan, lumusot po sa kamay at sa heart, sa lungs. Sa isa pang video, makikita na siyang nakahandusay at duguan. Sabi po nila, hero siya kasi kung hindi daw po niya ginawa yun, marami pang namatay sa mga kaklase niya. Sabi niya, iwanan niyo na ako, iligtas niyo, umalis na kayo, iligtas niyo na yung sarili niyo. Nasaksihan din ng nakababatang kapatid ni Chris ang nangyari. Nasugatan pa siya habang tumatakbo palabas ng eskwelahan. Nung simulang umalingaw yung mga putok ng baril, nasa ka anak? Nandun po sa room namin kami lahat. Malayo ba yung mga bumabaril sa classroom niyo? Malapit lang po. Nasa kabila lang? Opo. Tapos nun, bigla sila pumunta sa Chico. Namaril na sila. Binigyan din ng pamilya Fabian na hindi bully si Chris. Hindi po yun bully. Maraming naman balang ginamit kung bully yun o di sana. Yung nambully sa kanya, yun na lang yung pininteriya niya. Bakit lahat ng estudyante? Bakit lahat ng estudyante ang pinunteriya? Hindi po siya nambubuli. Mabait po yung apo ko. Ang nais nila, mapanagot pati ang mga magulang ng 2 menor de edad. Hindi lang po yung mga bata ang manugot, pati po ang mga magulang nila. Ganito rin ang gustong mangyari ng pamilya ng nasawing 15 anyos na grade 10 student na si Joyancy Separa. Gusto ko po makulong yung mga guardian, yung mga bata na yun, yung mga may-ari ng baril. Hindi yun mapunta sa mga bata kung hindi galing sa kanila yun. Si Joyancy ang kumuha ng viral video na nagpakita sa mga pangyayari sa loob ng kanilang silid-aralan habang nangyayari ang pamamaril. Gusto ko lang, I'm sorry. Sorry, Yasi. I'm sorry. I'm sorry, Yas. Hindi na siya makapagsalita kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Wala na. Ang sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Puno pa naman ng pangarap si Joyancy na pangalawa sa 3 magkakapatid. Grade 10 siya. Ngayon, sinabi niya sa akin na, Mama, maniguro ako yan. Gusto ko nun niya ma-honor. Hindi rin nakaligtas ang 14 anyos na si Ayesa Nicole Dazo na nakunan pa ng video habang buhat sa labas ng eskwelahan, makarang tamaan ng bala. Justisya. Justisya, makulong iya, makulong. Hindi rin na mapabalik. Sinabuhit ang anak ko. It is important that we do a thorough investigation on what the real motive was. Let's not speculate. What about aid for the families victims? Oh, definitely. Definitely. That's being shouldered by the local government and the other agencies. You have to debrief them. You know, you have to work with them muna. Bukod sa 3 nasawi, may 20 ring nasugatan sa walang habas na paumaril. Sa July 1, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children,
Family Relations and Gender Equality kaugnay nito. Ayon kay Senadora Riza Ontiveros, kabilang sa sisilipin ay kung may papel ang online platforms sa pagkalat ng maralakas na ideya. Pati kung sapat ba ang ginagawa ng mga ito para hindi mapagsamantalahan ng mga kabataan. Malalim ang sugat na iniwan ng krimeng ito kaya ang tangi lang sigaw ng mga naiwang pamilya, hustisya. Asan ang hustisya dito? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Ito ang unang balita. Emil Sumangil, GMA News.